Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh mga kapatid kong Muslim at maging sa ating mga kaibigang non-Muslim na maaaring nanonood ng video na ito. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah Azza wa Jal, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa Propeta Muhammad sumakanya. Nawa ang kapayapaan sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na matagal ng pinagtatalunan sa pagitan ng mga Muslim at non-Muslim. Ito ay ang tanong na si Jesus ba ay Diyos na nagkatawang tao o siya ay isang propeta lamang? Nais kong ipaliwanag ito ng malinaw, maayos at may respeto sa lahat ng naniniwala, lalo na sa ating mga kaibigang Kristiyano. Ang layunin ng video na ito ay hindi makipagtalo, kundi magbigay linaw batay sa banal na aklat ng Quran at maging sa Biblia. Mga kapatid, sa Islam si Jesus na kilala bilang Isa, Ibnu Maryam alayhis salam, ay isa sa pinakadakilang propeta na ipinadala ni Allah Azza wa Jal. Siya ay iginagalang, minamahal at pinaniniwalaan ng mga Muslim, ngunit hindi siya itinuturing na Diyos. Ang malinaw na paniniwala ng Islam ay si Allah Azza wa Jal ay iisa, walang katambal, walang anak, at hindi nagkatawang tao. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa marangal na Quran sa Surah Al-Ikhlas, Chapter 112 verse 1 hanggang 4, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo siya si Allah ay iisa. Si Allah ang sandigan ng lahat, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, at walang sino man ang katulad niya. Say He is Allah the One, Allah the eternal refuge. He neither begets nor is born, nor is there to Him any equivalent. Napakalinaw ng mensahe ng talatang ito. Si Allah Azza wa Jalla ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Kaya sa pananaw ng Islam, hindi maaaring maging Diyos si Jesus dahil siya ay ipinanganak. Ngayon pumunta tayo sa Biblia upang makita kung ano ang sinasabi nito tungkol kay Jesus. Sa John chapter 17 verse 3, ang sabi ni Jesus, "This is eternal life that they may know, you the only true God and Jesus Christ whom you have sent." Ipinapakita ng talatang ito na si Jesus mismo ay nagsasabi na ang tunay na Diyos ay ang nagpadala sa kanya. Hindi niya sinabi na siya ang Diyos. Sinabi niya na siya ay isinugo. Sa John chapter 14 verse 28 sinabi ni Jesus, "The Father is greater than I." Kung si Jesus ay Diyos, bakit niya sasabihin na may mas dakila kaysa sa kanya? Ang tunay na Diyos ay walang mas dakila sa kanya. Sa Matthew chapter 26 verse 39, makikita natin si Jesus na nagdarasal, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me, nevertheless not as I will but as you will." Dito malinaw na si Jesus ay nagdarasal. Ang tanong, kung siya ay Diyos, kanino siya nagdarasal? Ang Diyos ay hindi nagdarasal dahil siya ang pinagdadasalan. Sa Mark chapter 13 verse 32 sinabi ni Jesus, "But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son but only the Father." Ibig sabihin may mga bagay na hindi alam si Jesus ngunit alam ng Ama. Ang Diyos ay dapat alam ang lahat. Sa John chapter 5 verse 30 sinabi ni Jesus, "I can do nothing on my own." Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi nangangailangan ng tulong. Sa Acts chapter 2 verse 22, ang sabi, "Jesus of Nazareth was a man approved by God." Dito malinaw na si Jesus ay tinawag na tao na pinili ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus." Muli tinawag si Jesus na tao at hindi Diyos. Mga kapatid, napakaraming talata sa Biblia na nagpapakita na si Jesus ay isang tao, isang propeta at isang sugo ng Diyos. Ngunit bakit siya tinuring na Diyos ng marami? Ayon sa kasaysayan, ang konsepto ng pagiging Diyos ni Jesus ay na-develop sa paglipas ng panahon. Hindi ito ang orihinal na turo ng mga naunang tagasunod niya. Ngayon balikan natin ang sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Quran tungkol kay Jesus. Sa Surah An-Nisa chapter 4 verse 171, "Innamal Masihu Isa Ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu." Si Isa na anak ni Maryam ay isang sugo lamang ni Allah at kanyang salita na ipinagkaloob kay Maryam. The Messiah Jesus son of Mary was only a messenger of Allah. Napakalinaw, si Jesus ay isang sugo lamang ni Allah Azza wa Jal. May hadith din ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan na nagsasabi, "La tutruni kama atratan Nasara Isa ibn Maryam." Huwag ninyo akong labis na purihin tulad ng labis na pagpuri ng mga Kristiyano kay Isa anak ni Maryam. Do not exaggerate in praising me as the Christians exaggerated in praising Jesus son of Mary. Ang aral dito ay huwag nating itaas ang isang propeta sa antas ng Diyos.
Mga kapatid, ang Islam ay nagtuturo ng malinaw na monoteismo. Iisa lamang ang Diyos at siya ay si Allah Azza wa Jal. Si Jesus alayhi salam ay isang dakilang propeta, ipinanganak sa himala. Gumawa ng himala sa pahintulot ni Allah Azza wa Jal, ngunit siya ay hindi Diyos. Ngayon nais kong magbigay ng mensahe sa ating mga kaibigang non-Muslim. Ang layunin ng paliwanag na ito ay hindi upang maliitin ang inyong paniniwala kundi upang ibahagi ang pananaw ng Islam batay sa Quran at maging sa Biblia. Hinihikayat ko kayo na magsuri, magbasa at mag-isip. Huwag lamang tanggapin ang paniniwala dahil ito ang nakasanayan. Hanapin natin ang katotohanan ng may bukas na isipan at puso at para sa ating mga kapatid na Muslim, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya, ngunit maging mahinahon at may respeto sa pakikipag-usap sa iba. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipilit. Ito ay ipinaliwanag ng may karunungan at kabutihang asal. Tatapusin ko ang video na ito sa isang panalangin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzukna ijtinabah. O Allah, ipakita mo sa amin ang katotohanan bilang katotohanan at bigyan mo kami ng kakayahang sundin ito at ipakita mo sa amin ang kasinungalingan bilang kasinungalingan at ilayo mo kami rito. O Allah, show us the truth as truth and grant us the ability to follow it and show us falsehood as falsehood and keep us away from it. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. It's me, Legendary Be Inspired, ang maglalahad ng totoong kwento at katuruan sa Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.